Hello everyone! Welcome back to Jill in Can. Hindi pa rin nga nagsisink in na officially nominated na kami through AAIP. Truly, God's timing is perfect. But after nomination, ano na ang next? PR na ba agad? Honestly, hindi pa. So in this vlog, we're sharing our real-life journey after nomination approval and yung mga next steps towards permanent residency here in Canada. If you're also an immigrant, applicant, or dreaming of coming to Canada someday, we hope this vlog inspires you and helps you somehow. Road to PR, here we come. A few moments later. Hi guys! Welcome to Jill in Can. So ngayon ay 8:30 PM guys at napakaliwanag pa ng araw, 'di ba? So ito yung araw na 'yan. Yan, ang liwanag, 'di ba? Ayan, no? Oh. So, this is 8:30 PM. At ngayon is May 15, 2026. At maraming salamat sa nakanood ng aking previous vlog about my nomination approval. At sa mga pag-greet nyo ng congratulations and everything sa Facebook at sa ating YouTube channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe ngayon, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next vlogs. At ganoon din sa ating Facebook. Help me grow my channel, guys. So hindi tayo masyadong focus sa Facebook kasi mahirap mag-start ulit. But it's just there. So if you need to communicate with me or kung meron akong mga gustong i-post na hindi long format video, ano ba yan? Ay ilalagay lang natin doon sa ating Facebook. So kung hindi natin yung mga post na mabilisan lang i-upload like photos, reels, ganon. So, sa Facebook natin lalagay. At saka, syempre, may mga subscribers tayo na nakaka-chat doon. So, shout out sa mga subscribers na nag-subscribe or nag-follow sa aking Facebook page at sa mga nakaka-chat ko doon. Yan, so you know who you are and thank you din sa pag-support sa channel natin. So ngayon guys, ano na nga ba ang next sa ating nomination approval? PR na ba tayo? I don't think so guys, hindi pa tayo PR. It's still a long process, mahaba-haba pa, but it is a huge step for us na ma-nominate tayo at it brings us closer to our Canadian dream, ika nga, no? So, ayan. Pero mahaba pa to guys. Actually, marami pa tayong gagawin kasi since na-nominate kami, nag-i-start na kami na sa mga documentation at medyo mahaba nga kasi lalo na marami kami at may work tayo. So, nagagawa lang natin yung mga bagay na yan usually pag weekends. And, teka lang, lamig. So, nagagawa lang natin yan usually pag weekends. And, ang weekends natin, hindi lang naman yun yung gagawin natin. Kasi, syempre, may mga errands din tayo. May mga kids kami, may mga appointments sa dental, sa chiro, kung ano-ano pa. And sa church din. So, usually, we are busy pag Sunday sa church. We go to church, tapos sometimes may mga meetings din kami, ganyan. And other activities, especially sa mga anak namin. And so, kaya yung time natin ay nahati. But we're so grateful, no, na when we do some service, especially sa church, we serve the Lord. Ayan, that's where the blessings come. Kaya, yun, yung asawa ko ganon, sabi niya, hindi tayo pwedeng umabsent dyan para gawin yung PR, ganyan. But, syempre, we need to balance our time. So, ayun, minamanage lang natin yung time natin doon para magawa natin to. So, we're running 4 weeks
or 3 weeks doing this application. So, medyo mahaba talaga siya na trabaho. But we're getting there. And we will let you know guys kung kamusta na yung mga ginagawa namin doon. So, lakad-lakad muna tayo dito guys. Nahirapan ako. So, it's been a while na nakalakad ulit tayo dito dahil syempre winter, 'di ba? Ngayon spring na at makakalakad na ulit tayo sa ganito. Ayan yung school ni Celestia. Diyan yung apartment namin. So, at ito yung malawak na field. Ayan, lawak, no? So, kakasilaw. So, yun yung may field. Yan yung isang school ng anak ko dati. Ayun, doon. Ayan. So, napakalawak ng Canada. Okay, so ang lawak-lawak ng field na to. At, ngayon na lang ulit tayo nakalakad dito. At medyo malamig na siya kasi gabi na. 8:30 p.m. But it's nice to have a walk here. So, si Celestia nasa bahay na lang muna. Kasi hindi tayo makakapag-vlog pagkasama natin siya. And, yon yung aking only son naman ay nasa practice ng sayaw kasi na-invite para sumama dun sa debut. Alam nyo naman, pag mga Filipino debut, di ba? So, may mga 18 roses, ganyan. So, kasali siya doon. Kaya, nag-practice siya dahil tomorrow na yung debut. Ayun. So, mga ganong activities, no? Dami activities kasi syempre may mga anak tayo at 5 sila. Ayun. So, ano ba yung mga documents na kailangan natin for PR application na ito? So, syempre, una-una yung mga passports natin, birth certificates, and yung mga visa stamps natin. Kung nag-travel tayo, it's very important na magkaroon tayo ng records nun, yung mga visa stamps at yung kung ano yung mga dates. So, very important yan kasi kasama yan sa, sa mga forms doon. Yung personal history ninyo, ano yung ginawa nyo for the last 10 years without gaps. And kung hindi naman 10 years or when you were, since you became 18, so kung ano yung mas shorter, no? So, yung mga anak ko na dalawa na 20 and 19, so kasama sila doon sa may personal history at travel history. So, kailangan gawa natin sila since they became 18, ano yung mga ginawa nila with no gaps. So, ganun din ako. Nung una, akala ko since I became 18, grabe, ang haba na nung 18 years ago ko. Since alam nyo naman, parang 20 years na yung bibilangin ko pabalik, yung pala yun. So, 10 years lang, pwede na. 10 years lang. At I think most of the time, most of it was during the pandemic and during the times when I was a makeup artist. So yun, medyo madali lang naman. Although marami rin akong mga pagbabago sa buhay. Yan. At yung mga iba pa nating ginawa ay inad din natin doon. So, ano ba yung mga kailangan nating i-prepare kapag tayo ay nag-PPR application? Yung mga renewal na ating NBI. So, kung meron naman kayong NBI noon from the Philippines, i-renew lang natin yan online. Hindi na natin kailangang pumunta or umuwi sa Philippines. No? So, we just need to have a representative na kukuha doon sa Philippines. So, ang pinaka-fastest way is to renew online and then i-address nyo yun sa Philippines, no, yung magtatanggap. Syempre doon sa Philippines talaga para mas mabilis. So, sila yung either they have to go there para kunin yon or ipa-deliver sa bahay. So, meron namang ganong option na i-deliver na lang sa bahay yung NBI nyo ni renewal. And then, once makuha nila yon ay kailangan na lang na i-send sa'yo yung soft copy or picture or scanned, no? So, ayun lang yung kailangan natin doon para sa documents ng NBI. So, kung I think
Ito din yung mga isang itatanong ko guys sa mga kasi wala naman kaming consultant or agent na binabayaran. Meron palang other option na pwede kaming magpa-consult for free. But if we want to pay, pwede rin naman kami magbayad $100 sa dati naming consultant na just for consultation lang. Hindi kami nagre-rely fully. Kung meron lang kaming tanong, simula nung yung for this nomination, bago kami nag-submit ng nomination, nag-consult kami sa isang consultant, lawyer consultant, at yun, so lahat nilista namin yung mga questions na gusto naming itanong about our application, no, for nomination. At ayun, naging okay naman kasi yan, na-nominate nga tayo. So ngayon naman hindi ko naiisip mag-consult ulit if ever, but kasi may sinuggest sa akin yung aking ka-work na si Nori. Shout out to you. So at saka yung isa din na na ka-church namin na sinabi rin niya yung Edmonton Immigration Services dito sa downtown ay pwede kayong pumunta doon, kaya lang by appointment. So ang problema ko lang, parang last week nagtatry akong mag-call tapos parang walang sumasagot, parang voicemail. So parang paano kaya to? So hindi pa ako nakakapag-set ng appointment kasi hindi siya by pwedeng walk-in, dapat by appointment, kaya lang ang hirap tumawag doon. So ayan yung natin, pero maganda sana yun kasi very helpful daw sila doon, and also may Filipino na nag-a-assist, so mas madali at mas maganda nga kung ganon. So sa ngayon, tatapusin muna namin yung mga documentation namin, and hopefully makapag set ako ng appointment para maipakita ko yung mga ginawa namin. Kasi meron akong mga questions guys doon, like yung mga fields, yung mga sasagutan, na minsan may mga sagot ka na hindi kasya doon kasi limited lang yung characters. Pero sabi, hindi ka pwede mag-abbreviate. So, bawa, yung church mo, ang haba ng name ng church namin. Kung hindi kasya yung full name, ano yung pwede mong ilagay? So, hindi naman pwedeng abbreviate. Or, kung pwede namang kulang yung letters, bawa, yung name mo, Catherine. Kung Catherine, walang E, okay lang yon, parang ganon. So, kung kulang yung letters, okay lang. So, as long as nandoon na yung pinaka, Pero, ang question ko din, like yung mga status, hindi ko alam kasi syempre, minsan nagtatanong tayo kay ChatGPT, ang sagot niya, like, anong status nyo? So, anong lalagay ko dito sa time na to? Temporary resident or student, visa or worker. So, ganon. Hindi ko alam kung ano sa dalawa doon or ano sa tatlo doon yung dapat kong ilagay. Kaya yun yung mga questions na isa rin sa mga tatanong namin. And pagka mag-check pa kami, so I'm sure marami pa kaming questions. But hopefully nga, ang mas importante ay maka-set ako ng appointment. Maisingit ko din sa time ko habang nasa work na matawagan ko yung Edmonton Immigration Services para magkaroon ako ng appointment, and especially isiset ko din yung appointment na yon on my split shift break. So hindi din ganun ka-open yung time ko to make that appointment. So hopefully din kung kailan ako available, sana ay may available time pa or slot pa doon sa services na yon, no, ng Edmonton Immigration. Yun. So kung meron ding mga nagtatanong sa akin, yun. So yun, I would suggest you can go to Edmonton Immigration Services. It's free yung service nila. At yun nga lang, you need to set an appointment kasi they don't accept walk-ins. At kung merong Filipino daw doon na nag-a-assist, mas mabuti. Yun, mas maganda rin. Alam nyo guys, malamig na. Lumalamig na. So tatakpan ko yung araw sa likod ko. Ayan.
Kasi kapag ganito, ayan, ganyan yung mga lighting. Ayan, so sa likod na lang natin yung araw kasi masyadong maliwanag. At ayun, ano pa ba yung mga kailangan guys? So bukod sa mga NBI, passports, birth certificate, marriage certificate, yung mga documents na yan, yung mga visa stamps ninyo ay kailangan at yung mga no gaps na personal history, work history, yan, so no gaps talaga. Kung unemployed, it's okay to say you're unemployed at that time or you're doing, ano yon yung parang homemaker, kung housewife tayo, yan. And then the digital copies ng mga, ng mga ID pictures, so may specific for PR. So inisip namin, meron ditong photo booth dito sa amin sa mall na dito malapit, pero pang passport siya, tapos parang mas mahal yung singilya, $30 for or $20 yata pag print, tapos iba yung presyo niya for digital. So kasi kailangan natin both digital and print. At alam nyo guys kung saan meron at kung saan yung talagang pang PR application ID is sa London Drug. So thank you pala kay Sis Eden for suggesting this to me, kasi saan kaya kami magpapapicture, tapos mas mura lang siya, parang $22 yung digital and digital and print. Tapos sa likod ng digital print ay ng printed copy, nandoon may date. Tapos yung digital is i-scan mo yung QR para tapos dated siya. So alam talaga nila na like kung within 6 months yung picture mo o ganon. So tapos yung may correction pa kami dahil kay Celestia. Syempre, mahirap siyang picturean. Ayun, nandun kami, and then akala namin tapos na, hinabol pa kami. Pero, I mean, hindi pa naman na-finalize yung photo niya. Chine-check pa lang nila. So, parang free of charge din na inulit-ulit sa kanya yung makuhaan talaga siyang tamang picture. So yun guys, sa London Drugs, mag-ask kayo ng kasi meron silang nagpipicture doon guys. Yan. So, ayun. So, medyo mabusisi talaga ito guys. At syempre, kailangan pa rin nating i-double check pa rin ng maigi yung mga sinusulat natin doon. Kaya, actually, we are given 6 months to comply to this requirement. Giniginaw na ako guys. So, we are given 6 months to comply to this requirement. Dahil nga, non-express entry naman ito. So, hindi siya mabilisan. At hopefully, well, pero sa totoo lang guys, ang non-express entry is hindi rin ganun kabilis. Matagal pa talaga itong process na to. So, iniisip ko dati, i-share ko na ba sa vlog yung nomination approval namin or pag na-PR na. Kaso pag na-PR kami, baka yung totoong PR na, baka di ko alam kung next year or 2 years. So, hindi natin alam gaano katagal. So, i-share ko na, kaya share ko na yung nomination approval namin. So, para alam nyo din kung anong stage na kami. And then, you can also have an option if you want your application to be, kung gusto nyo pa talaga ng AOS or the Alberta Opportunity Stream na non-express entry, or gawin yung express entry kasi mas mabilis. So, yan guys. Kung meron kayong mga alam tungkol doon, please comment down below about the non-express entry and the express entry, kung ano yung experience nyo with the AOS, kasi alam ko talaga matagal yan. Yan. So, yan. So, siguro sa next yung pag-usapan natin kung magkano yung mga nagastos namin or gagastusin. So, ganyan. At yung mga binabayaran, mga gastos doon. At yun nga, this is a long way ahead, but syempre, again, this is a huge step for us. Kahit kinakain guys. So kung kayo nasang stage na kayo sa application nyo, I wish you all the best, all the luck. So iba-iba yung mga situation natin, iba-iba yung timeline natin dito sa Canada. Meron din namang mga
hindi nagiging successful, but it doesn't mean it's the end of the world. Syempre, you know, kung hindi man tayo naging successful dito, maybe the Lord has a better plan for us. I always believe in that na talagang He knows better than we do. So sometimes we feel na parang bakit ganito, pero the Lord knows, and you know, yung plan niya is bigger than what ano yung mga naiisip natin. And yun lang. So kung may questions and comments kayo, please comment down below. At kung ano, meron din kayong gustong i-share, comment down below. Yun lang, guys. Kasi ginikino to talaga ako. At anong oras na? It's almost 9 p.m. Malapit na mag-sunset. Pero ang ganda, di ba? Ganda. Ang ganda ng ganitong liwanag. Ayan. So, kasi Friday night at Saturday sa Philippines. Yun lang yung ilagay natin yung tiwala natin sa Diyos that the Lord will give us kung ano yung mga dinidesire natin. And tsaka pag pinagdasal natin, guys, ibig sabihin may faith na tayo, hindi yung pinagdasal natin pero nagdududa pa tayo. Maniwala na tayo, claim it, manifest it, diba? So yun lang, guys. Till my next video. See you in my next vlog. Bye!